Hello guys! Welcome to 3J 3D Prints. So meron tayo exciting content for today's video. So may nag-message sa akin tatlong mararangal na tao na may order. So nagulat ako, nag-message sila sa akin. Sabi nila, Papi, gusto ko to, baka pwedeng maka-order sa'yo at magkano. So ako din, chinek ko yung gusto nilang cellphone holder actually. So, it's a Recaro seat, okay? Cellphone holder, which is ang ganda talaga ng design. So, actually, pin-repair ko na siya dun sa aking Bamboo Studio Lab and it's ready to print. But before that, before I go ahead and show you guys kung paano natin siya ipiprint, okay? Using the Bamboo Lab Studio. And syempre, kasama yung machine natin na Bamboo Lab X1 Carbon with AMS. So, papakita ko muna sa inyo itong ginawa kong cellphone holder, okay? Last night, okay? So, ito yung tinatawag na tilting, cellphone holder. Yan. So, makikita nyo yung design, guys. Pinrint ko siya using PLA Plus color brown. At it's a cellphone holder actually, which is, kung makikita nyo yung design, habang iniikot natin tong gears, nagtitilt siya. So, ginagamit ko siya dito in my workstation. Yun, patungan ng aking cellphone for sure. So, ito yung cellphone ko. It's a Samsung Galaxy. Medyo malapad siya. So, yan. Ganito siya, guys. Yan. So, kapag ititilt ko siya, yan. So, syempre kasi, di ba, kapag may ginagawa ka, you should have a tilted, what do you call this? Depende kung saan mo ginagamit yung telepono mo. So, syempre, mahalaga pa din yung natitilt yung mobile phone. So, syempre, para maangguluhan mo kapag may nag-message, makikita mo agad. So, this is how it looks like, guys. Amazing! Napaka-slick ng design niya, di ba? Yan. So, yan. Nagtitilt siya. Yan. Kung gusto mong higang-higa, nasa sayo na yon, di ba? Pero ang ganda niya, guys. So, yun. Ito yung ginawa kong cellphone holder for myself. So, yun. So, syempre, nakakatuwa kasi although nag-struggle ako sa pag-print ng some other piece, but thanks God na tapos ko siya ng maayos. So, yan. Ginagamit ko na siya ngayon dito sa aking workstation. So, hindi na natin patatagalin, guys. So, eto, mapakita ko na sa inyo kung paano ako nagpiprint at paano ko ipiprint yung order. So, shoutout nga po pala, mega shoutout dun sa umorder kay Papi Mike Pahardo, kay Nico Pahardo at kay Catherine Bugis. Okay, yan. Shoutout sa inyo, guys. Maraming salamat sa walang sawang suporta sa 3J 3D Prints. So, ito na. Mapakita ko na sa inyo, guys. So, guys. So, ito nga pala yun. So, if you're gonna see, I have the Recaro seat holder. So, yan. Using the Bamboo Lab Studio. So, I prepared 2 plates nga pala. So, itong sa plate number 1 is yung pinaka-frame niya. And here, yan, kung makikita nyo yung design ng seat, yan siya. Yan, pakaganda niya, guys. Okay. So, yan yung charger. Diyan nakapasok yung charger niya. Yan. So, technically, I have 2 plates. 1. Okay, and this is the number 2. Yung pinaka-brace niya, actually, is nandito. Yan. Ganda, di ba? So, diyan natin ipapatong mamaya or ididikit yung ating what do you call this frame using an M3 screw. Yan, i-screw natin siya dito kasama ng frame. So, paano ko siya pine-prepare? Ganito siya, guys. So, using this, so we do have the prepare, preview, device. Okay. So, connect natin siya sa device. So, I have the Bamboo Lab. So, kung napanood yung first video ko, in-introduce ko sa inyo yung aking ginagamit na machine for 3D. It's the Bamboo Lab X1 Carbon with AMS. So, it's a cloud Wi-Fi connected siya. So, yan. Sync ko lang siya. Yan. So, it's already synced as you can see. So, we're going to prepare. Okay? So, ngayon, in the global, I need to sync here kasi nakikita nyo, it's a blue. It's a green and a black. Okay, so dun sa AMS ko, guys, yan, sa AMS ko kasi meron akong 4 na kulay. Okay, so I need only to sync from here, and I have white, brown, black, and red. So as you can see here, yung dinesign natin is black, and the roll cage at the back of the mobile holder is white. Okay. So ngayon, gusto ko siyang palitan. So I'm gonna go ahead and go for this object. Okay, palitan natin yung second plate as you can see here. Just double click from this. Okay.
or single click, then choose the red filament. Then click here. So, ganda niya, di ba guys? So, it's a red and a combination of a black. Okay. So, we are going to print this. Okay, papaano? So, once you have the prepare, go to the global option. Yan. So, dito may mga different modes yan. So, automatically, meron na siyang mga presets here. So, most of the things, so ano ba pagkakaiba na itong mga to? So, we do have the printing standard which is under the 0.20 mm. Yung optimal is like yung medium. It's 16 mm, high quality 16 mm, there's a high quality 12 mm, fine, high quality and extra fine. So technically, kapag mas maliit yung ating millimeter, mas ano siya, mas detalyado ba? O mas hindi mo mapapansin masyado yung mga linya-linya dito kapag pinrint mo siya. So technically, yan. Kapag kayong gusto nyong buuing product or i-print na 3D is more in detailed and more fine finish, I would recommend 0.8 yan, millimeter, which is an extra fine. But ano yung downside dyan? So yung downside dyan is matagal yung printing niya compared to the standard. So for example, if this object or if this 3D prints, let's say 3 hours, kapag sa standard, pag ginawa mo siya na extra fine or high quality, it would take, let's say, 8 hours. So, like times 2 or times 3 yung time consuming nung pag-print sa kanya. So, dito sa standard, so obviously, kapag ka ikaw ay, let's say, personal use or what do you call this, you want to display it somewhere, so at hindi ka naman nagmamadali at wala ka masyadong order, I would recommend to use at least 12 or 8. It's up to you guys. Pero kapag ikaw ay let's say gusto mo mag-produce ng mabilisan, but somehow maganda pa rin naman yung kinalalabasan ng standard kasi nga ano siya, yung gamit nating machine is really precise siya. Ano siya, napakagaling niya and it's an AI generated. So, na-detect niya if pag may error, then high precision din siya. So, standard would be fine. Okay, hindi ko naman sinasabing pangit yung print sa standard kasi ang dami ko rin pinrint na standard dito actually. Pero maganda pa rin yung kinalabasan. So, now, how we are going to start. So, just check the quality. So, automatically, ano na yun, wala na akong binabago dyan. So, as per the preset na yan. Strength, wala na rin ako masyadong binabago. Sa speed, wala rin. So, I just only go here in the support. So, technically, kapag meron kayong mga hanging, let's say hanging, what do you call this? Hanging STL file, let's say yung nakalutang or floating, kailangan nyo ng support. Pero from this, as I can see, parang wala naman masyadong nakahang. So, kaya siyang i-print, okay, without the support. Pero, ang suggestion ko, lagi niyong i-check tong support na to para kapag nakadetect siya ng mga floating objects, automatically magbibuild siya ng support, okay? Ang downside lang dito is, ang maganda, kapag may support, ma-achieve niya yung mga floating objects. But yung downside, minsan mahirap siyang linisin kasi sobrang dikit niya actually from the body itself. So, pag tinanggal mo siya from the main body, medyo mahirap. Okay? And it's really, sometimes nade-destroy din yung pinaka 3D object natin, especially pag nagre-remove tayo ng mga support. Okay? Then from the others, yan. So, sometimes yan, nagpa-prime tower din ako. Prime tower, ginagamit ko to kapag yung isang object, let's say, gusto ko siyang kulayan. I'll give you an example for this. Okay? Gusto ko siyang kulayan. Okay? Yan, red, yan, diba? So, sometimes, kapag kinulayan ko siya na ganyan, yan, Branded Distract 3D, yan. So, by the way, this video is brought to you by Branded ABS Tracted 3D. So, this portion is brought to you by Branded Abstract 3D. Yan. So, gawa ni Abstract 3D to, guys. So, dinownload lang natin siya. And we go ahead and try this kasi ito yung pinaka-order niya. Yan. So yan, kapag gumamit ka niyan, pwede rin yan, okay? But I would suggest na, yun nga,
i-check nyo lagi itong prime tower kasi imbis na yung spool is napupunta ron sa likod, dito muna siya nagka-calibrate nung pinaka nozzle niya bago niya i-print from the main object. So yun lang naman, pero pwede mo rin naman yan i-close, see? Pero I would suggest kapag multicolor, gumamit kayo ng prime tower. So that's it. So ngayon, gagamitin na natin, ibabalik ko lang sa dati guys, tatanggalin ko yung kulay. So ngayon, if it is a single color, so pansin nyo walang tower kasi hindi naman siya nagpapalit. Okay? So ngayon, let's go ahead and print it. So paano? So just go from this button, the slice plate. Yan. So i-slice na yan automatically ni Bambu Lab Studio. Yan. So yan, nakita nyo, di ba? May mga overhangs dito sa may pinakabilog na to. So, technically, nilagyan niya ng support. Yan. Yan yung support na sinasabi ko, guys. Yan. Yan. Teka lang, filament natin na. So, we go from the filament. Yan. Nakita niyo yung support, guys. Sa ano tayo? Sorry. Line type. Yan. Para makita niyo kung ano yung format na sinasabi ko. So yan yung mga support guys. Ayan, overhang, nilagyan niya ng support. Yan yung sinasabi ko sa inyo na mahirap tanggalin. Yan. Minsan, nasisira yung pinaka main object. Pero syempre, kapag nagtatanggal ka ng mga support sa ilalim, what do you call this? Dahan-dahan lang. So yan. And it will take 2 hours and 4 minutes for the printing time. At kung paano ipiprint ni machine, just simply from this, yan, ganyan siya guys. Ganito niya ipiprint yan. So from the top view, yan, isometric view tayo. Yan. Ganito niya ipiprint dahan-dahan yan from the machine. Okay. Yan. So magbibuild muna siya ng linya. Yan. Yan. Okay. So yan guys, sorry, mali pala ako. Kailangan bumalik ng prepare. Ito pala, tips ko to sa mga beginner and having this kind of 3D. Make sure from this printer, choose your right printer. Kasi sometimes yung format ng printer kapag sa plate, mali dun sa model. So, kailangan make sure na isa-select nyo yung right machine nyo. So, our Bambu or our machine for 3D is the Bambu Lab X1 Carbon with 0.4 nozzle, millimeter nozzle. So, click natin yan and transfer. Yan. Tapos, isa-select mo din kung anong klaseng plate yung gamit mo. So, usually kapag PLA material yung gamit natin, it's a cool plate. Yan. Make sure before you slice it, yan, ganito yung format ni ni X1 Carbon. Naglalagay siya ng maraming linya dito muna bago siya mag-start ng printing. Kaya ako napansin na mali yung format. Yan. So, balik tayo doon sa pinapaliwanag ko kanina. So, close muna natin to. Yan. So, ganito siya mag-print. Yan. Yan. From the start, yan. Ito yung G-code niya. Yan yung G-code niya. Yan. Ganyan siya mag-print. Then, after that, dahan-dahanin yung ganyan yan. Yan, para makita nyo. Yan, yung support sa gilid. Then, until mabuo nyo yung pinaka-object. Yes. So, that's how it's. Okay? Ngayon, then the next plate, yan. So, i-slice niya na rin yan. So, titingnan natin kung mag-generate ng support automatically. Ayun, di ba? So, may mga overhang na material. So, nakita nyo guys, naglagay siya ng support para ma-achieve. Yan. So, this model printing will take 1 hour and 28 minutes. So, nasa siya guys, 64.56 grams yung kakainin niyang material. So, yun na. This is how you go ahead and print your object using the Bambu Lab Studio. 1 eternity later. So, ayan guys. Actually, tapos na siya, no? Yan. Buksan natin. Yun, no? Yan. Tanggalin natin. Yeah. So, yan guys. Yan yung first plate natin. Okay. So, natin siya. I-review natin siya. Teka lang. So, as you can see here,
Yan, so sabi dito, it's completed. Okay, so maganda naman yung print. So we just press close. Yan. Yan guys, oh. Tingnan nyo. Ganda, oh. It's a Recaro. Kita nyo yung detail, guys. Yan na yung nasa computer kanina. So as you can see, nandyan yung support. Amazing! Yan, support is there. Yan. Ganda, guys. Amazing. Yan. So, ipiprint natin yung second plate. Yan. So, twist natin. Tingnan nyo guys, oh. Ang ganda nung detail. So, ganyan yung finishing yung standard. Hindi kagaya ng mga extra fine. Yun, iba yung finishing nun. Pero kung makikita nyo, diba? Ganda. Yan. So, gawa na. So, tatanggalin natin siya sa plate. Bend lang tayo ng plate. Yan. Then, yes. Nakuha na natin yung piece. Ang pakaganda. Sa Recaro seat. Then yung frame. Yan. Ganda ng frame. Yan. Yan. Isa pa. Yeah. Okay. Tapos na. Amazing! So, makikita nyo yung pinagbakatan. Yan. So, ipiprint na natin yung second plate. So, let's wait for that second plate, guys. So, yung guys, inabot na nga pala tayo ng umaga. So, tapos na yung natitirang piece. Yan. Ganda, oh. Kunin na natin. So, assemble na natin to, guys. Okay? Para mapakita ko sa inyo ano magiging itsura. Let's go! So, yung guys, bubuuin na natin siya. So, yan. Ito yung pinrint natin nung nakaraan, di ba? So, we do have the frames. Ngayon, ganito yung itsura niya, guys. Nung pinrint natin siya. So, makikita nyo, ito yung pinaka, niya, artwork. Then, tinan nyo yung support na ginawa. Yan, ni Bamboo Lab. Yan yung ginawa. Di ba? Kung mapapansin nyo. Yan. Ganda, di ba? So, yun guys. So, as you can see, nalagyan na natin siya ng screw. Yan. So, itong 4 corners. So, gamit kong screw is, ang size niya is M3-6. Yan. So, nilalagay ko na yung kanyang roll cage. Yan. So, ano tayo dito? Nalagay natin yung roll cage niya. Ayan. So, nalagay na natin yun. Huwag masyadong madiin kasi what do you call this? Maaaring masira yung pinaka object natin. So, here, medyo dahan-dahan lang. So, right force lang yung gagamitin natin na sa pag-tight ng screws. Yan. Yes. So, I think there you have it. Yeah. Konting tight lang. Yan. So, ita-tight lang natin siya ng konti. Konting tight. Di naman yung kakalas, guys, eh. Yan. So, there you have it, guys. So, tapos na. Yan, makita nyo, guys. Tapos na. OMG. Ganda. Makita nyo, guys. Ganda niya, oh. So, testing natin sa aking mobile phone. Ganda. Perfect. Kita nyo, guys. Pwedeng pang regalo. Amazing! Ganda. Tapos dito yung access dun charger niya. Sa ilalim, ayan, as you can see, meron ditong access ng charger. So, pwede natin ilagay dyan.
So yun guys, again, maraming salamat sa pagsunod at pagsubaybay sa 3J 3D Prints. So hanggang sa muli guys, maraming salamat. Thank you. Bye-bye.